Para ho sa kaalaman ng lahat, ah, basta kayo Pilipino, Marcos supporters, Duterte supporters, politiko, negosyante at lahat sa buong mundo. Ang Senado ay hindi po pangkaraniwan na opisina national government, ng national government. Ito po yung mga pwedeng panghugutan, panggalingan ng mga personalidad na pwedeng maging Vice President o Presidente ng ating bansa, ang mga membro ng Senado, kasi national position. Dahil sila established na bilang national official, maraming alam, maraming nagawang batas, alam ang good governance, alam kung paano patakbuhin ng gobyerno kapag ikaw ay naging senador, lalo na kung paulit-ulit naging senador. Kasi pagkatapos maging senador, ang sunod dyan, kung ambisyon mo ay pataas, Vice President o President. Kaya hindi pangkaraniwang opisina. Kaya lang, sa kasalukuyan pong sitwasyon, parang malayo sa mataas na expectation ng taong bayan na ang pinaka-qualified, may kakayanan, may kaalaman na dapat maging pangalawang pangulo at maging pangulo ng ating bansa sa mga darating na eleksyon ay manggagaling sa Senado or dapat manggaling sa Senado. Parang hindi na po ngayon. Parang mas marami pa ang naniniwala ata o mas marami pa at ako mismo ay naniniwala maraming pwedeng panggalingan. Kahit mayor, kahit congressman, kahit negosyante, baka pwede na. Baka mas pwede sila kaysa sa mga senador. Hindi ko naman nilalahat. Marami pa rin senador ang matitino, magagaling, karespeto. Pero yung iilan na parang mahilig sa chismis, intriga, parang showbiz lang ang dating, yun ang nakakasira. Yun ang nagpapababa ng moral at expectation ng taong bayan na dapat ay pangmataas na posisyon, kagalang-galang at maraming alam ang bawat senador. Yan po yung aking observation. Kasi nung araw po, pag sinabi kang senador, ang taas ng respeto ng tao, maging sa international community. Ngayon, pag ang mga senador natin nagpunta sa abroad, international conference, pag ipinakilalang senador ng Philippine government o senador galing sa Pilipinas, parang walang impact. Nangangating ilong ko sa inyo. Parang alandating. Pag sinabing, ayan ba yung senador ng Pilipinas? Ayan yung mga hindi sumusunod sa batas. Yan yung magugulo sa kanilang bansa. O di ba, nakakahiya. Hindi katulad ng araw, pag sinabing senador ng Pilipinas, nirerespeto ng maraming bansa sa buong mundo. At hinahangaan talaga ang Pilipinas na magagaling, matitino, makadiyos, makatao. Pero ngayon, ano ang ipinakikita ng ating iilang mga senador pero damay ang lahat? Anong imahe ng ating Senado ngayon sa international community? Sa palagay nyo, mayroon pang mag-iimbita na mga international conference na mga mamabatas galing sa ating Senado sa ngayon? Nakitang-kita nila at nakikita nila, nagba-viral sa social media ang mga nangyayaring hindi dapat nangyayari, mga nangyayaring hindi dapat kinukonsente ng mga senador ngayon, o nangyayaring hindi dapat ginagawa ng mga senador ngayon. Ano ba yung mga image na masama? Pasintabi na po, totoo naman. Takipan, away, korupsyon. May warrant of arrest, hindi pa itupad. May warrant of arrest, pinoteksyonan pa. Pagtakas, iniskot pa ng kapwa senador. Ganun po yung image nila ngayon. Drama, iyakan, putukan, sila-sila lang. Sila-sila rin. Parang sa mga city council, municipal council, sangguniang panlalawigan, hindi nangyayari yun. Ngayon parang nangingibabaw ang negative image or negatibong personalidad sa Senado kaysa sa kagalang-galang. Ulitin ko, hindi ko nilalahat. Meron pa rin pong matitino,
magagaling na mga senador at dapat nating irespeto. Pero yung ilan na pasaway, ilan na mayroong personal interest at kung ano-ano pa, yun ang sumisira. Kaya hindi natin masisi na ang taong bayan ay kinukumbinsi nila si Leni Robredo, mayor na ngayon, ay tumakbo. Si dating senador Trillanes ay tumakbo. At yung kung sino-sino pa, wala sa loob ng Senado. Minapansin ba kayo taga-loob ng Senado na kinumbinsi ng taong bayan tumakbong presidente? Wala. Wala. Ha? Bakit? Hindi ba nararamdaman nyo ng mga senador ngayon, mga incumbent senador? Bakit walang nababanggit ang taong bayan na tumakbo? Ang pinipilit nila ay si Rapi Tulfo ay ayaw naman ni Rapi. Sabi ng mga Tulfo, hanggang senador lang sila. Ayaw nila. Diba? Yun eh. Pero mas malakas ang panawagan na si Leni Robredo ay patakbuhin o kumbisihin o kaya si Senador Trillanes. Diba? Isipin mo, dating senador at mayor ang kinukumbinsi. Samantalang sa ranking, dahil mataas na posisyon ang mga senador, dapat sila iisang senador. Si Rapi Tulfo lang ang nababanggit. Yung iba hindi. Nasa minority pa ngayon si Rapi Tulfo. Sa majority, wala. Yung 13 senador under Cayetano, walang nababanggit sa kanila na presidential candidate o pwedeng maging presidential candidate. Kasi nga, yung image nila, yung personalidad nila, yun ang dahilan kung bakit hindi sila nasasali sa usapan. Diba? Yan ay aking opinion. Lagi ko naman sinasabi, lahat ng ating topic dito for education, for information, pero opinion may pinanguhugutan. Huwag niyong sabihin na pinipersonal ko sila. Hindi po. Kung magagalit sila, mali yun kasi hindi sila dapat maging onion skin o balat sibuyas. Sila ay public servant. Okay? Alam po yung sinasabi ko at ginagawa ko. Diba ho sa ating mga topic. Hindi naman tayo nagyayabang pero kailangan natin ipaliwanag yun. Kung maniniwala kayo, di salamat. Kung hindi, salamat din. Wala naman hong perfectong tao at hindi naman ho natin pwedeng pilitin yung iba kung ayaw maniwala. Meron silang sariling paniniwala at paninindigan. Okay lang yun. Hanggang doon lang yun. Basta wala lang personalan. Yun lang yun. Walang mga pagbabanta. Dahil ang pagbabanta, pamimersonal, yan ay argumentong bulok. Yan ay argumento ng mga pikon. Yung nagbabanta at saka ho, mga nagmumura at kung ano-ano pa. Kasi hindi ho yun trabaho ng mga professional na tao. Mababang level yun, pasintabi na. Kung sino man yun, aba hindi ko alam. Pero kung kayo gano'n ang sinasabi, baka kayo yun, hindi ako.